Hello mga langga, wala tayong magagawa kundi talagang mag-forced harvest tayo ng lakatan ngayong araw ba. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Bakit nga ba? Ayaw po kasi nating magka-cause ng delay, so magdi-delay po tayo pag hindi po tayo nag-force harvest kahit na masama yung panahon, kahit na alam po natin mga ka-agri na pwedeng magiging mahirap ito sa atin. So bali today gagawin natin na harvestin na lang natin yung pwedeng ma-harvest, at pag hindi po nadala kaagad-agad dun sa barangay dahil sa mahina yung mga tuhod natin dahil sa palaging umulan ngayon, yun yung option natin pag ma-harvest ngayon at gumanda yung panahon bukas. Yun yung time na dadali na natin sila pa uwi, or pwede din na mag-alkila tayo ng isang kalabaw at sled at magpapalabor tayo na mapadala dun sa ilalim sa barangay, kasi it takes 2 kilometers and a half pamula dito itong ating taniman. Mayroon tayong road, hindi lang makakakyat yung mga sasakyan kasi nga may mga part talaga na walang graba, yun masyadong madulas. Aksidente lang yung ating mapapala dun mga langga. So bali ngayong araw pwedeng abot ng 10 hanggang 12 na puno, depende mamaya kung ano magiging decision natin dito, kung kaya pa ba pahabain yung shelf life nito, kasi po ang ating mga produkto po kasi ay perishable at hindi rin maganda pag masyadong gulang po talaga, kaya dapat talagang ma-harvest at the proper time talaga. Yung papaya natin hindi na nabigyan ng pansin, yung ibang bunga niya kahapon binigay na lang natin sa manok, hindi na makakain-kain. Ang mura po ng presyo ng papaya ngayon dito sa amin, 10 pesos. So yun, bali mamaya ipapakita na natin sa inyo, magdidihan tayo doon kung na-harvest natin pa isa-isa ito. Mahirap po kasing mag-video na ako na yung videographer, ako pa yung nagtatrabaho, napakahirap po. So binibigyan na lang natin talaga ng pansin yung mga time na kailangan nating mag-video at saka dinudugtong para po hindi po masyadong maging mahirap sa akin. Mahirap po kasi. So yun po, mag-start po tayo, uulan man o umaraw, mag-harvest tayo. Kahit kasi mabasa itong mga saging natin, walang problema, magda-dry rin naman yan, okay lang, walang problema yan sa ating mga sagingan. O ito sa ilalim, yan na yung mga susunod na pagbubunga talaga. So then, yun, magpo-forced harvesting kahit na masama yung panahon, para lang po talaga na hindi po tayo mali-delay sa mga scheduling nito. Mahirap na pag na-delay po tayo sa mga schedule mga ka-agri. So yun mga ka-agri, itong 8 buwig lang muna. Sabi ko mayroon pa dong iba, pero baka sabi ko masubrahan tayo sa load na yung araw. So itong 8 buwig lang muna yung uunahan natin. At yung gagawin po natin ay magdidihan po tayo at time lapse po natin yon, para po hindi po kayo maboring sa kakapanood mga ka-agri. 8 hands po ngayong araw, pero mamaya depende kung dadagdagan ko pa ba o hindi na mga ka-agri. Masyadong makulimlim pa kasi yung panahon. Oh, grabe oh. Tinig ko parang darating na naman yung ulan. So yung gagawin natin, dihan lang yan at saka ipa-dry dito. Bantayan ng konti, pag medyo naka bawas-bawas na yung mga katas-katas nito, isasako ko na lang at saka dalhin na lang muna siguro doon sa kubo para hindi mabasa masyado. Yun na lang siguro mga ka-agri yung gagawin natin ngayong umaga. Sige po.
So yun mga langga, nalihanda po natin yung 8 buhig. Ito na po itsura ng ating 8 buhig mga ka-agri. Yun, pinapatagas na lang natin yung kutas nya para naman ay mamaya pag nag-impake na tayo, hindi na po masyadong makatas, hindi po masisira yung kanyang beauty mga ka-agri. Mag-i-inspect pa naman tayo pagkatapos nyan dito doon sa iba kung pwede pa bang makuha o hindi, kung kaya pa bang abuti ng isang linggo bago ma-harvest ulit, kung okay pa ba siya o hindi mga ka-agri. So yun yung i-check natin ngayon, kung talagang iiwan na lang ba sila o bibigyan pa sila ng isang linggo mga ka-agri. Ito parang alanganin pa, 1 week talaga yung tama nito. Itong isa kung talagang gugustuhin pwede na sana, pero talagang talagang kulang pa talaga kahit 1 week pa yan, pwede pa. Ito po, alanganin. Ito namang isa alanganin pa rin, mga 1 week pa talaga siguro yan. So more likely mga pa talaga, next week pa yung iba, para naman hindi tayo masyadong mapagod ngayong araw dahil maghahakot pa tayo nun. Mano-mano pa natin hakutin mga 100 meters pa mula dito, o yun nga mga 100 meters. Kung medyo may kabigatan, alam niyo naman matanda na yung lolo nyo, masakit na yung mga bewang. So yun talaga, ito pang next week na ito. So, ibig sabihin po pwedeng 6 to 8 na rin next week pag ganito yung niya, yung kanyang pag mature na ng bunga nito dito sa atin. Most likely po every week pwede tayong mag harvest kahit pa konti-konti lang, 6, 8, 6, 5 mga ganun lang. At least po weekly na. Ito alanganin pa, magandang rin ito, alanganin pa. Yun, o yun po mga ka-agri, talagang nag-forced harvest na naman, forced kahit na hindi maganda yung panahon, para lang po hindi ma-delay yung iba at saka hindi po ma-over mature yung ating mga saging. Mahirap na po pag nag-over mature yan. Yung iba dito kahit 3 days, 4 days, 5 days pang ma-harvest yan, okay pa naman, pero kasi nga malamig yung panahon. Pero hindi po maganda pag talagang sobrang mature yung saging. Nag-iiba kasi yung lasa nun, mas marami yung sour niya kaysa compare sa sweet niya pag siya ay nahinog mga ka-agri. Parang ganun yun, parang ganun lang. So maraming salamat po, Agritechnics TV here. Sana po ay naka-encourage na naman ulit yung ating mga video. Yan talaga, after 1 year po, harvesting time na. At puro na tayo harvest, hindi na tayo maghihintay pa masyadong matagal. Kasi yung dito na mga next area natin nag-iumpisa na namang magbunga. So ibig po sabihin, magiging continuous po yung harvesting natin. More than 6 to 7 months siguro yung harvesting natin. More than po, sobra po. Kasi mula po ngayon June, baka abutin hanggang February ay may harvest po tayo. Continuous po yun. Hindi nga ganoon kadami, pero continuous po. Kasi staggered yung pagtanim natin dito. Hindi one time planting. Kung malapit lang sana ito sa sa barangay na hindi masyadong mahirap maghauling po nito pag harvesting, mas maganda sana ito one time planting lang. Kasi pag nag-harvest ka, minsan abutin mo 1 tonelada. Medyo malaki-laki at saka hindi masyado hirap sa sa trabaho, parang isang trabahoan lang, parang ganun lang. Dito yung third area, may sumunod ng magbunga dito. So ibig sabihin pa-continue lang talaga, na pa-continue yung harvesting. Dito lumabas na yung puso. Ayan po, malaki po siya. Mahaba po yung puso na ito. So maraming salamat. Hindi na natin pahabain masyado. At yung next na area natin dyan sa ilalim, pwede na rin siyang sumunod na magbunga na rin. Pero hindi pa masyado, dyan muna dyan. At saka dito. At sa kabila naman medyo matagal-tagal pa yung magbubunga mga ka-agri. Till then!